Sa pagpapatuloy ng istorya, inalala ng bida ang ika-45th o 46th life niya. Siya ay napunta sa isang lugar kung saan ang religious state ang namumuno sa buong kontinent. Merong santa doon, na tumanggap ng kanyang pagkilala sa buong buhay niya. Hindi siya isang tao na sinusuportahan basta ng iba. Siya raw ay tunay na devoted sa iba at ang nais lang ay ang kapayapaan ng mundo. Sinabi nitong, ang dami ng holy water na magagawa niya ay hindi sapat. Masyado rin itong mahal para bilhin ng ordinaryong mga tao. Nais niya raw na makagawa ng maraming holy water para sa kanila, at sa buong mundo. Humingi ito ng tulong sa kanya. Lumuhad ang bida at sinabing gagawin ang makakaya niya upang makatulong. Naalala ni Arel na nakipag-cooperate siya dahil nadala siya sa paniniwala nito tungkol sa safety at peace ng mga tao. Umabot nga raw sa point na ginive up nito ang isa sa pinaka-main source ng kita niya. Sa ngayon, kung iisipin niya ang pangyayari, napaka-immature niya pa ng time na yun. Gayunpaman, dahil doon, nakayanan niya ng gumawa ng holy water ngayon. Nakumpleto niya na finally ang artificial holy water. As expected, hindi inasahan na kaya niyang magawa ito sa maigsing panahon lamang. Well, magkaiba daw ang epekto nito kumpara sa actual na holy water. Pero ang nakakatakot daw dito sa artificial holy water ay, kaya niyang gumawa ng kahit gaano kadami. At ang cost para dito, ay same lang sa tubig. Ay makeup daw nila ang pagkukulang na yun, sa overwhelming production. Inutos nitong, ay mas produce ang artificial holy water at ay distribute sa front lines. Umabot na nga sa border ito. Ginagamit ng mga guards ang balde-baldeng holy water upang talunin ang mga undead. Nakakagulat na nagko-collapse talaga sila dahil dito. Nabilib na naman sila kay Prince Arel dahil dun. Sa wakas, meron na raw silang panlaban sa mga undead. Ibinebenta rin daw ito ng prinsipe sa napakamurang halaga, kumpara sa Holy Kingdom. Tunay na isang tagapagligtas daw ang prinsipe. Nakasulat sa dinistribute na liham, na pwede nila itong i-provide sa kahit anong bansa regardless sa mga past conflicts nila. Nainis naman si Aelin at sinabing, imposibleng gumana ang isang fake na holy water. Bigla namang may dumating, na bagong liham mula sa Arncia. Nakasulat dito, na siguradong marami ang may pag-aalinlangan sa artificial holy water. Kaya naman, ang anak daw niyang si Arel, na siyang nag-develop nito, ay nais ay explain ang efficiency nito. Hinihingi ng hari nag-participation nila. Nakakagulat, na ang daming nag-reply sa mga liham na ito. Lahat sila ay hinihiling na makapanayam si Prince Arel, kasama na rin ang Holy Kingdom doon. Tinanong ni Dia kung magiging okay lang ba raw yun. Never pa kasing ni-reveal ni Prince Arel ang sarili niya para sa safety nito. Sagot naman ng bida, na okay lang daw yun. Alam naman daw ng lahat na henyo siya. Pero hindi kumbinsido si Dia sa sinabi nito. Hindi raw yun sa tingin niya ang rason kung bakit willing itong mag-step forward. As expected, kilalang kilala raw siya nito. Inexplain ni Arel, na meron siyang 3 rason. Ang una, ay para magkaroon sila ng utang na loob sa kanya. Nais niyang idikdik sa isipan nila na dahil sa imbensyon niya ay naligtas sila. Maari niya kasing magamit ito sa hinaharap. Pangalawa, bigla itong tumayo sa lamesa at sinabing, nais niyang ipakita sa kanila ang kanyang charm. Nagulat naman si Dia dito. Marami daw kasing chismis na mahinang genius lang siya na walang pake sa mundo. Well, okay lang naman daw na matawag siyang weak na genius pero, ang image na parang pushover ay medyo problematic sa kanya. Nais niyang ipakita sa kanila ang posibilidad ng mga hindi magandang pangyayari, kung guguluhin nila siya. Tila in-expect naman yun ng mage. At panghuli, sinabi ng bida, na kung gusto mo raw na nanakawin ang pera nila, dapat gawin mo ito in person. So now, oras na raw para kumita. Dumating na sa wakas ang announcement day. Nagsama-sama ang mga opisyal mula sa iba't ibang mga bansa. Kasama ni Prince Arel pumasok sina Sena at Dia. Hindi sila makapaniwala, na siya ang sikat na si Arel Arncia. Nagmasid-masid ang bida at napansin ang mga representative mula sa kaarahin ng Demaniel at Felva. Kasama na din ang pamunuan ng Kretchen. Sobrang dami daw nila, at gaya ng inasahan niya, hindi dumating ang Merman Empire.
Mukhang totoo nga na nakipag-deal sila sa Holy Kingdom. Nagbubulong-bulungan ang mga tao, dahil hindi nila inasahang siya ang prinsipe at tila bata pa raw siya. Pag-akyat sa stage, sinabi nitong naririnig niya raw ang lahat. Medyo nakakailang daw ang mga tingin nila, pero ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Nagpakilala ito bilang si Arel Erncia. Siguradong, curious daw ang lahat patungkol sa effectivity ng artificial holy water. At kung kasing epektibo ba ng tunay na holy water. Sinabi nitong, parehas lang sila, ang kinaibahan, kailangan lang daw na mas marami ang gamitin para umeffect ito. At dahil siguradong mahirap para sa kanila ang paniwalaan siya base sa salita at documents lang, sa ngayon, ipapakita niya raw ang effect nito personally. Nagulat sila sa planong ito. Nagdala sila ng nakakulong na undead sa meeting area. Hindi naman nila ito inasahan at natakot. Sinabi ng bida na wag daw silang mag-alala. Dahil safe naman daw ang demonstration na ito. Hawak ni Sena ang bote ng artificial holy water at ibinuhos ito sa undead. Napasigaw tuloy ito at kitang umeffect ng maigi ang water. Sinabi ni Arel na completely na-purify na ang undead. Tinanong niya kung nais pa raw ba nilang ng isa pang example. Pero diri silang sumagot na hindi na at sapat na raw yun. Sa isip-isip ng bida, mga weak daw ang civil servants na ito dahil halatang nandidiri sila dito. Sa isip naman nila, isang matiyagang bata raw ang prinsipe. Hindi niya lang basta nagawang magdala ng undead doon, pero kinaya niyang i-purify ito nang hindi man lang kumukurap. Halatang hindi raw ordinaryong bata ang prinsipe. May isang nagtanong kung ano ang presyo ng artificial holy water. Although mas mura ang artificial holy water kesa sa normal nito, bawat bansa ay nangangailangan ng tonelada nito, kaya naman medyo magiging mataas ang cost. Sinabi ni Arel na alam niya naman daw ang financial situation ng bawat lugar. Kaya naman, hindi niya raw sila pepwersahin na magbayad agad-agad. Dagdag niyang, hindi niya kayang ibigay ito ng libre dahil dinevelop niya ito gamit ang sarili niyang pera. Kaya naman tatanggap siya ng bayad sa future kung kailan sila ready na magbayad. Napaisip naman sila, dahil tila magiging utang ito. Sa isip ng bida, normally, hihingin niya lang ang presyo ng tubig mismo, pero kailangan niya raw ay exaggerate ang presyo sa ganitong sitwasyon. Businessman talaga si Arel no. Meron pang isang nagtanong, at pinayagan naman ito ni Arel. Tinanong nito kung may kinalaman daw ba sa holy water mula sa Holy Kingdom ang artificial holy water niya. Nagulat naman si Prince Arel, dahil sa direct na question nito. Sagot niyang, naiintindihan niya raw ang concerns nila, pero wag daw silang mag-alala dahil magkaiba sila. Nagtaka naman ang babae, kung paanong naging different ito. Ang official name kasi ng produkto ni Prince Arel ay Artificial Mana Neutralizer. Parehas man daw ang effects nito, magkaiba ang principles at manufacturing methods. Dagdag pa dun, naiintindihan niyang, hindi kaya ng Holy Kingdom na bigyan silang lahat ng kinakailangan nilang holy water. Ibig sabihin nun, the moment na mag-protest sila laban sa kanya, mawawala sa kanila ang mga benefits. Tumawa lang ito at nagbow. Yun lang daw ang mga nais niyang sabihin sa kanila. Kaya daw nilang makapagbigay ng kahit na gaano kadami nito, kaya naman malaya daw silang gumawa ng desisyon.